So guys, alam naman ho natin na importante na maintindihan ninyo. Itong ipapakita ko siguro sa few minutes lang po, gusto ko muna maintindihan ninyo kung bakit kailangan mong mag-decide, kung bakit ka magbi-business, kailan ka ba talaga magninegosyo. Kasi mamaya i-explain ko sa inyo kung paano ho kayo kikita, mamaya i-explain ko sa inyo ano ba yung negosyong papasukin, but ang reality, kahit gaano kaganda yung opportunity, kahit gaano kaganda yung business opportunity, but ang totoo, kung hindi ka rin talaga makakapag-decide na gawin ito at kung hindi mo rin maintindihan kung bakit baka hindi ka rin mag-decide, baka ignore mo lang yung lahat ng sasabihin ko. Okay, para mas maging maganda ang usapan ho natin, so gusto ko pakinggan nyo itong mabuti lahat ng sasabihin ko para at least total nandiyan ka naman na, nanonood ka naman na, so bigyan mo ako ng time para at least makita mo kung gaano kaganda yung opportunity yung pinapakita mo. Malay mo, sa ilang minuto lang, ma-realize mo na ito pala yung opportunity yung hinahanap mo, ito pala yung opportunity na pinagpipray mo na napakatagal. Okay, so guys, importante na maintindihan nyo muna to. Itong gusto kong ipakita sa inyo. And then, itong opportunity ito, kahit alam naman ho natin, pag business ang pinag-uusapan, hindi kasi lahat ng tao business-oriented. Ngayon, mag-ialok ang kita negosyo. And in fact, marami na pong nag-aalok ko sa inyo na business opportunity na online marketing. But in reality, bakit hindi ka makapag-decide? So, importante itong sasabihin ko kung bakit ka magbi-business, kailan ka ba talaga magninegosyo, and gano'n ba ka-importante yung decision mo ngayon sa makikita mo ngayon. Okay, guys, alam na ho natin, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. Okay? So, alam naman ho natin, okay, bago ho ng lahat, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. Karamihan po ng tao career-oriented. Okay, pag inalokan mo ng business, ang daming perspective po niyan. Isa sa mga perspective ng tao kung bakit ang tao hindi makapag-decide, kahit ipakita ko sa inyo, yayaman ka dito, believe me, kung hindi mo maintindihan kung bakit ka mag-business, i-ignore mo to. Okay, anong dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-negosyo? Una, laging sinasabi sa akin, Anthony, ang ganda ng online marketing, ang ganda ng negosyo mo. But ang reality, pwede mo sabihin sa akin, Anthony, okay ang business, kaso wala naman akong pera. Yun yung totoo. Pangalawa, laging sinasabi sa akin ng tao, Anthony, okay ang negosyo, kaso nga lang, wala naman akong time. Yan yung talagang walang kamatayan na sinasabi sa akin ng mga taong kakilala ko nung time na nag-i-start ako. Anthony, okay ng negosyo, kaso nga lang, wala naman akong oras. Alam niyo po, meron pong mas worse. Wala na nga time, wala pang pera. Okay? Okay sana kung wala kang time. But ang masakit pa niyan, wala ka na nga oras-oras sa pamilya mo. Ang masakit niyan, wala ka pang kapera-pera. Pangatlo, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide, mag-business. Alam niyo kung ano yun? Ito laging sinasabi sa akin, Anthony, okay ang business. Kaso nga lang, wala akong alam. Hindi ko linya yan. Hindi ko hilig yan. Guys, kung sasabihin mo sa akin, wala kang alam dito sa ipapakita ko sa inyo, and tatapatin kita, totoo, tama lang naman na wala kang alam. Kasi bakit? Ano po bang isang bagay na inumpisa mo na alam mo na? So normal lang wala kang alam, pero ako naman naniniwala ko, pag isang bagay na inalam mo, pwede matutunan. So hindi issue po yung wala kang alam kasi lahat naman ng bagay pinapag-aaralan. Okay, so kaya pag inalam mo to, inaral mo to, pwede kang magkaroon ng alam. Okay, so wag kayong magalala dahil isa ako sa magtuturo sa inyo para malaman mo kung gaano kagandang opportunity nito. Okay, isa sa mga sinasabi sa akin, hindi ko linya, hindi ko hilig. Guys, maaring sinasabi mo hindi mo to hilig. Maaring sinasabi na nasa isip mo na hindi mo to linya. Pero kapatid, maraming tao nag-abroad, maraming tao nasa labas din. Okay, I know, marami ka rin kakilala ka mag-anak na ginagawa nilang negosyo nila, linya nila, ginagawa nilang hilig nila, ginagawa nila linya. Pero tanong, ito po yung tanong ko po, kamusta ang buhay? So, ibig sabihin, maraming taong ginagawa niya linya, ginagawa niya hilig niya, pero tanong, kamusta ang buhay? Eh, di ba halos wala naman ding. Okay, sabihin na natin kapatid, hindi mo to alam. Sabihin na natin, hindi mo to linya. Pero kapatid, kung eto naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo alamin? Bakit hindi mo linyahin? Bakit hindi mo hiligin? Kung eto naman ang magpapabago ng buhay mo. Pang-apat, okay, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide. Laging sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo, kaso nga lang risk yan. Naku, Anthony, malulugi lang ako dyan. Okay, yan ang lagi sinasabi sa akin ng mga taong kakilala ko. Naku, Anthony, malulugi lang ako dyan. Pero ang masakit, ang matindi ho niyan. Okay, ang matindi ho niyan, hindi mo pa tinatay negosyo mo, piling mo lugi ka na. Okay, guys, kung naisip mo malulugi ka, sana mas maisip na hindi ka malugi. Total, kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda lang mag-isip ka na hindi ka malulugi kaysa na mag-isip ka na malulugi ka. Okay, ang malupit yan, hindi mo pa
Ang matindi niyan, anong malulugi sa'yo? Kasasabi mo lang, di ba, kasasabi lang ng mga tao, wala siyang pera. Guys, wala kang pera, anong malulugi? Ito yung kasing totoo po dyan. Okay, kung ito ngayon, ay nababasa mo ngayon, kung yan ngayon ang problema ng tao, wala siyang pera, wala siyang time, wala siyang alam, risky kasi yan, malulugi ako yan, hindi ko linya yan, hindi ko hilig. O ngayon, kung yan ang problema ng tao kung bakit hindi makapag-decide mag-business, ito ngayon tanong ko sa'yo. Pagdating kaya ng panahon, o bukas makalawa, may mag-alok sa'yo ng opportunity, may mag-alok sa'yo ng business ulit. Sa tingin mo, kung isa sa mga problema mo, yan pa rin kaya problema mo? Pangalawang tanong ko sa iyo, paano kung bukas makalawa, o pagdating ng panahon, may mag-alok ulit sa'yo ng business, yan pa rin kaya problema mo? So, ibig sabihin, pagdating ng panahon, yung problema mo ngayon, pagdating ng panahon, problema mo pa rin kaya? Okay, siguro mas maganda na yung may pinangahawakan ka kaysa namang wala. So, bibigyan kita ng panghawakan mo kung bakit ka magde-decide. Naniniwala po ba kayo? Meron pong life cycle. Ako po, naniniwala po ako na may life cycle. Bakit? Kasi hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Okay? So, isa sa mga life cycle na dinadaanan ng tao, ito po yun. Okay, kaya ko ito gustong sabihin sa iyo para maintindihan mo kung saan dumadaan lahat ng tao. And then, believe me, in a few minutes, marirealize mo kung saan ka pupunta, kung saan ka papunta. Okay, isa sa mga dinadaanan ng lahat ng tao na life cycle, ito po. Kung ikaw ngayon wala ka pang anak, kung ikaw ngayon magkakaanak ka pa, kung magkakaanak ka, itong tanong ko po, pag-aralin mo hindi. Okay. And of course, pag-aaralin. Bakit kailangan pag-aralin? Kasi kawawang bata, pag hindi marunong magsulat, hindi marunong basa. So, ibig sabihin, kailangan makapag-aral ang bata. Okay? Lamang ang bata pag marunong magbasa, marunong magsulat. Okay. Ito na lang tanong ko. Gusto niyo po ba habang buhay yung bata nag-aaral? Of course, syempre hindi. Okay? So, pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Okay, alam ko na nasa isip mo. Okay, magtatrabaho, pero gagraduate muna po yan. Okay. Pagkatapos graduate, what next? Ito po susunod na gagawin ng tao. Magwo-work. So, ibig sabihin, pagkatapos mag-aaral, gagraduate po yan, magtatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, ito na lang po tanong, pansinin niyo po ito Ang tao, pagkatapos mag-aral, gagraduate po yan at magtatrabaho. Pero pansinin niyo po, may mga tao pong hindi nakapag-aral, okay, may mga tao pong hindi nakagraduate, pero may mga tao pong sa ayaw sa gusto mo, kahit hindi nakatapos, hindi nakagraduate, kailangan magtrabaho. Isa sa mga life cycle po yung magtrabaho ka. Kasi bakit? Yung mga mayayaman niya nagtatrabaho pa. Okay, paano na lang yung mga mahirap? So, kailangan mo talaga magtrabaho. Wala kang choice. Ibig sabihin, sa ayaw sa gusto mo, kailangan mo magtrabaho. Ito na lang tanong ko, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Of course na. Okay, gusto mo magtrabaho ng 60 o ng 65, wala ho kayong magagawa. Why? Ibig sabihin, mandatory kasi po yan. Rules po yan, batas po yan. Sa ayaw sa gusto mo, magre-retire at mag-retire ka. Okay, ibig sabihin, rules na po yan. Batas na natin yan. Ibig sabihin, pag tungtong mo ng 60 o 65, ang sasabihin ng boss mo, you're out. Okay, so ibig sabihin, tatanggalin ka or magre-retire ka na. At ito pong tanong ko po sa inyo. Dahil nag-retire ka na, ito tanong ko sa inyo. Pag tungtong mo ng 60, nag-retire ka, sa tingin nyo po, yung worth, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, sa tingin mo, ang sweldo kaya tuloy tigil. Siyempre, tigil ang trabaho, tigil din ang sweldo. Dahil tigil ang sweldo, sa tingin mo ba, dahil tigil ang sweldo, ang perang pinaghirapan mo, maubos hindi. Siyempre, mauubos. Okay, bakit ko po sinabing maubos? Pag nag-retire ka, meron pong tinatawag na retirement pay. So, ibig sabihin, ang pera pwedeng maubos. Tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaki ang pera, kung palabas, hindi papasok, mauubos at maubos ang pera. Okay, para hindi maubos ang pera mo, ano ang gagawin mo? Guys, maraming tao nag-abroad. Alam ko, mga kababayan nating OFW nag-iipon. Nasa isip mo, mag-iipon ka. Pagkatapos mo mag-ipon, saka ka ngayon iuwi sa Pilipinas. Ang challenge ito ngayon. Pag uwi mo sa Pilipinas, marami kang pera. Ang tanong, buong buhay mo nagtrabaho ka. Hindi naman po. Buong buhay mo nagtrabaho ka, buong buhay mo nag-abroad ka, hindi ka nag-business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Ang tanong ito, anong sense nagtrabaho ka ng buong buhay mo sa abroad, nagpakahirap ka, pagpasok mo sa business, dahil wala kang alam, anong mangyayari sa pera mo? Mauubos. So, bakit ka pa nagtrabaho kung ang pera mo mauubos? So, ang nagiging challenge ko sa mga kababayan nating OFW, gustong magnegosyo, kaso nga lang, walang alam.
Pangalawa, kung gusto man magnegosyo, ang masakit niyan, masyadong mataas ang risk dahil hindi naman siya nagnegosyo. Yung nag-abroad ho siya. So para hindi maubos ang pera, ang nagiging option ng tao ay pumapasok sa business. And then kaya yung iba po nag-abroad po para kumita ng malaking pera. Pag kumita ng malaking pera, uwi ng Pilipinas, magninegosyo. But ang reality, walang alam sa business. Okay? Tandaan ho natin. Pag wala ka alam sa business, the moment na pinasok mo yan, pwede ho kayong mag-trial and error. Yun po kasing reality. Okay. So, ibig sabihin, papasok sa business. So, ang tanong, meron po ba kayong ibang alam? Pag ikaw nag-retire, o pagkatapos mo mag-endo, pagkatapos ng kontrata mo ngayon sa trabaho mo, ang tanong ko sa iyo, meron ka bang ibang alam maliban sa business? So, pwedeng maisip mo, mag-a-apply ka ng trabaho. Siyempre, kaya ka nga tinanggal, 60 ka na, 65 ka na, tinanggal ka na. So, ibig sabihin, ano pwede mong maging option? So, ibig sabihin, ang nagiging option talaga ng tao ay negosyo. Ang challenge na lang po dyan, dahil wala po siyang alam sa business, anong mangyayari sa pera niya? Pwedeng maubos. Okay. Kung ito ngayon, ang nagiging option mo ay papasok ka lang naman din pala sa business, ito tanong ko, kung papasok ka lang naman din pala sa business, pagdating ng panahon, pagtunto mo ng 60, 65, kung papasok ka lang naman sa business, bakit hindi ngayon? Bakit? Simple. Kung papasok ka lang naman pala sa business pagdating ng panahon, ngayon, babalik tayo ngayon dito sa problema mo. Ngayon, kasi ito po, later po to. Itong pinag-uusapan guys, later po to. Okay? So, pinag-uusapan ho natin later po. Okay. Guys, later po to. Ibig sabihin, hindi pa naman ngayon itong pinag-uusapan nating life cycle. Pero dito ka dadaan. So, later po to. Pansinin mo to ha. Kung papasok ka lang naman pala sa negosyo, anong mas maganda, ngayon o later? Ulitin ko. Ngayon po ba? Okay, ulitin ko po. Ngayon po ba? Or later? Okay. Kasi ang challenge po dyan sa tao, mauubos ang panahon, saka lang sila nag-decide. O pansinin mo, kung ngayon, pansinin mo niyo po ha, maraming tao sinasabi, Anthony, wala kasi akong pera eh. Pero guys, pagdating ng panahon, pagtunto mo ng 60, mag-i-invest ka rin ng pera. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, teka lang Anthony, wala naman akong time dyan. Wala akong time dyan, Anthony. Wala akong time ngayon. Guys, kung ngayon wala kang time, believe me, pagdating mo ng 60, 65, sa tingin mo dito may time ka pa. Tama po ba? So, ibig sabihin, kung sinasabi mo sa akin, dito wala kang time, dito wala kang time ngayon. Pagdating kaya ng panahon, dito kaya may time ka pa ba? Yan ang challenge po dyan. The moment na nagnegosyo ko, dito kaya may time ka pa ba? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, Anthony, wala naman akong alam eh. Pero pagdating ng panahon, pagtungtong mo ng 60, o ng 60, o ng 65, ang tanong, may alam ka ba? Kasi bakit buong buhay mo ng trabaho, hindi naman nag-business dahil wala kang alam sa business, ang pera pwedeng maubos. Yun po yung totoo. Mas mataas po ang risk factor the moment na nagpumasok ka sa business na wala kang alam. So, ang masakit po niyan, kailangan mo munang magkaroon ng matinding experience. Magtatapon ka ng airtime, saka effort, saka money and energy bago mo O ngayon, but ang sa akin lang, ang gusto ko maintindihan, kung papasok ka lang naman din pala sa business, anong mas maganda? Ngayon, or later? So, dalawa lang ang option mo. Kung papasok ka lang naman din pala sa business, anong mas maganda? Ngayon o later? Alam nyo, tutulungan kita mag-decide. Alam mo kung bakit ngayon? Alam nyo po ba kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon ka pumasok, later ka ba pumasok mag-business, sa tingin mo, paras lang po ba yon? Guys, imagine mo, ngayon ka pumasok, later ka pumasok, paras lang po ba yon? Alam nyo guys, parehas lang po yun. Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, parehas ang ginawa mo. Pumasok ka pa rin. Gawin mo ngayon, gawin mo later, parehas pa rin yan, ginawa mo pa rin. Mag-decide ka ngayon, mag-decide ka later, parehas pa rin ang ginawa mo, nagdi-decide ka pa rin. Guys, ang nawawala sa'yo, ang nauubo sa'yo, oras at panahon. Pero ano may nagiging decision mo rin. Ngayon, later, parehas na parehas lang. Pero guys, kung magdi-decide ka lang naman, kung papasok ka lang naman, kung gagawin mo lang naman to, anong mas maganda? Ngayon o later? Okay, alam nyo kung bakit ngayon? Sige,
para mas lalong malinaw sa yung bakit ka magde-decide. Kahit na nasa abroad ka, you can do this part-time, online. Kung nasang panig ka man ng mundo, na nanonood ka ngayon, you can do this online. Importante makapag-decide ka. Hindi natin kailangan, importante yung decision po para hindi po maubos ang oras panahon mo. Okay, tutulungan kita. Alam mo kung bakit ka talaga ngayon ka magde-decide? Simple. Guys, pansinin mo to, and just to analyze and imagine mo to kung mabuti. Alam mo kung bakit ka ngayon magde-decide? Simple. Pag ngayon ka ba pumasok mag-business, ngayon ka nag-decide mag-business, ngayon mo ginawa ang business, sa tingin mo, ngayon mo inaral ang business, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. What if later ka nag-decide mag-business? What if later mo pinasok ang negosyo? What if later mo ginawa ang business? What if later mo inaral ang business? Sa tingin mo, later mo matututunan? Yes. Later ka din kikita. Guys, so paras lang po. Gawin mo ngayon, aralin mo ngayon, ngayon mo matututunan, ngayon ka kikita. Later mo gawin, later mo aralin, later mo matututunan, later kikita. So, importante na maintindihan nyo. Ngayon, kaibigan, kung papasok ka lang naman po sa business, anong mas maganda? Ang decision nasa inyo po yan. Is either mag-decision ka ngayon, o mag-decide ka later. So, parehas lang po yan. So, ngayon, kung nakapag-decide ka na, excuse po ang sarap po ng product natin. Konting advertisement lang. Alright. Ganito po. Guys, kung ngayon, dyan sa kinaupuan mo ngayon, at kung ikaw ngayon nakikinig ngayon, nanonood ng video ito, guys, kung ikaw ngayon nag-decide ka na ngayon ka magbi-business. Ngayon, pwede mo tanongin sa akin, Anthony, sige, kung papasok ako sa negosyo, paano ko ba yung gagawin? Paano ko ba uumpisahan yan? Ganito lang kasimple yan, guys. Ngayon, importante na nakapag-decide ka na. Dahil nakapag-decide ka na ngayon, ito ngayon sasabihin ko sa iyo, kapatid. Ngayon, magbi-business tayo ngayon, ha? May mga option tayo para mag-business ka. Is either magne-network marketing po tayo. Okay, ulitin ko po, kapatid. Yung business na i-offer namin sa iyo, yung negosyong gagawin mo, yung ginagawa ho namin kung bakit po kami kumita sa ganitong industry ng negosyo sa network marketing. Ito po yung ginagawa ho namin. Ibig sabihin, nakapag-decide ka ng mag-business, kaso nga lang, yung i-offer namin sa iyo, yung aalok namin na ginagawa naming negosyo, ay network marketing. So, ibig sabihin, magne-networking tayo. Yes, opo, magne-networking po tayo. Ulitin ko po, networking. Ulitin ko po, networking. Okay, pwede mo sabihin ngayon, guys, pwede mo maiisip, ang haba ng panunod ko sa kay Anthony, ay dami-dami sinabi, networking lang pala yan. Okay, kung alam ko lang na networking, guys, huwag mo muna sarado isip mo. Okay, naiintindihan kita. Bakit? May mga tao talaga pag network marketing ang nasa isip kasi may mga tao po na hindi ko po masisi kasi may mga tao talaga negative po ang perspective nila pagdating sa network marketing. May mga tao naman po positive ang perspective pagdating sa network marketing. So, ang pwedeng mo maging option po dyan ay pwede ka mag-traditional business. So, pagdating ng panahon, pag uwi mo sa Pilipinas o kahit dyan po sa abroad, pwede ka mag-traditional business. O pwede hindi mo to gawing network marketing kasi isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide hindi makapag-decide namin na network marketing kasi hindi namin din naiintindihan namin at di rin po maiwasan po yun kasi may mga tao, Anthony, ayaw ko nagbebenta. Pwedeng mong sabihin ngayon, Anthony, ayaw ko nakikipag-usap sa tao. Pwede mong ngayon sabihin din sa akin, Anthony, ayaw ko nangungunbinsin ng tao. Well, naiintindihan kita. Pero bigyan mo ako kahit isang minuto lang. Ipapakita ko sa iyo, kahit isang minuto, ano ba pinagkaiba ng traditional business sa network marketing. Okay, guys, give me 1 minute or 2 minutes. Okay, pag nag-traditional business ka, ito yung totoo, mamumuhunan po ba kayo? Hindi. Yes, of course, mamumuhunan ho kayo. Sa network marketing, mamumuhunan din po yan. Ibig sabihin, kung papansinin niyo pong dalawang yan, traditional business, mamumuhunan ho kayo. Sa network marketing, mamumuhunan ka rin. Pero ito, papakita ko sa pinagkaiba. Sa traditional business, para kumita ka ng malaki, kailangan mo rin maglabas ng napakalaki para kumita ka ng malaki.
Sa network marketing, maliit lang ilalabas mo, pero pwede kang kumita ng malaki. Ngayon, kung tatanungin kita, anong gusto mo? Maglabas ng malaki para kumita ng malaki o malabas ng maliit pero kikita ka ng malaki? Malamang ang nasa isip mo, maliit ang ipupuhunan pero kikita ka ng malaki. Pero ito yung totoo. Maaaring nasa isip mo, ayaw mo nagbebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo nangungunbinsi. Sige, itutuloy natin. Okay, sa traditional business, isi-set up po yan. Okay, when you say set up, pag wala pang opisina, kung wala pang building, itatayo nyo po ang building. Alright? So, pag may building na po, ang gagawin ho natin dyan, isi-set up mo. Ibig sabihin, renovation, i-renovate mo yan, ipaparenovate mo yan. Yan po ang setup. Okay, sa network marketing, isi-set up din po ba? Guys, hindi mo na to kailangan i-set up. Why? Kasi kami na ho ang nag-set up. Ibig sabihin, set up na ang business mo, may product na tayo. Okay, kagaya niyan, ang office natin, magkakaroon ng may soft launching natin this coming July 18. So set up na po siya. Hindi mo na kailangan i-set up. And in fact, diyan sa mga kababayan natin na sa abroad, and bukas makalawa, magulat ka na lang kung ikaw taga Hong Kong, meron na tayong Hong Kong. Kung ikaw ngayon taga Dubai, baka bukas makalawa, meron na tayong Dubai na branch. Then kami po ang magse-set up po niyan para maging mas mabilis ang negosyo. So in fact, dito sa Luzon, na set up ng office natin, 770 square meter ang office natin. Meron na tayong warehouse. And in fact, sa Davao, meron na po tayong branch doon. Meron na rin tayong bagong branch po sa Tagum, bagong branch po sa Surigao. And in fact, meron na rin po tayong bagong branch po sa, magkakaroon na rin po tayong branch dito sa Cebu. So, ibig sabihin, from Luzon, Visayas, Mindanao, magkakaroon tayo ng branch na kami po ang magse-set up. So, ibig sabihin, no need to set up kasi kami na po ang magse-set up. So, ang trabaho mo lang, gawin yung negosyo, aralin mo yung sistema, and then yung business, yung negosyo, pag natutunan mo, pwede kang kumita. So, ibig sabihin, sa traditional business, isi-set up mo. Sa network marketing, hindi mo na kailangan i-set up. Ngayon, tatanungin kita, anong gusto mong negosyo? Isi-set up mo pa o hindi na? Siyempre, mas magandang hindi na isi-set up. Yun nga lang, pwede mo pa rin sabihin sa akin, teka lang Anthony, ayaw ko nagbebenta, ayaw ko nakipag-usap sa tao, ayaw ko nangungumbinsi. Well, naintindihan kita, siguro ituloy ho natin. Sa traditional business, ito yung challenge po dyan. Meron ho tayong tinatawag na operation. When you say operation, patatakbuhin nyo po yan. Ibig sabihin, the moment na pinatakbo mo na yan, magbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Yun ang challenge po dyan, accounting, marketing, taxes. Lalo na pag wala kang alam sa marketing. So, ibig sabihin, yan ang operation po pagdating sa traditional business. Okay, ang ano po dito, ang challenge, sa network marketing, may operation pa? May operation po ba? Yes, meron po itong operation. I-operate din ba yan? Yes, of course, i-operate mo din ito. So, paano namin i-operate yan? Simple lang. Kung ikaw nag-online marketing, ang trabaho mo lang, copy. Ibig sabihin, ang trabaho mo lang, itong napapanood niyong video, ibig sabihin, kinapit po yung link, ipinaste po yan, isinend po sa mga bawat kakilala nyo, and then trabaho namin kami po, trabaho namin magpaliwanag. Ang trabaho mo lang, just to share. Share. Ibig sabihin, share the opportunity, share mo lang yung link, i-copy-paste mo lang yung link, and then i-share mo sa mga kaibigan, kakilala mo, kamag-anak mo, and then gagawin ho natin kahit araw-araw po, live webinar. Trabaho namin magpaliwanag. Hanggat hindi mo kaya magpaliwanag, trabaho ho namin yan. So, ibig sabihin, ang trabaho mo lang, copy-paste. Pag hindi alam ang product, ang trabaho mo lang, meron tayong link. Pag tinanong ka sa product, copy-paste. Okay? Pag tinanong ka ng prospect mo, nasasabihin, gusto ko yung business, paano mo ipapaliwanag? Well, ang trabaho mo na lang, copy-paste. Pag tinanong ka, how to join? Ang trabaho mo na lang, copy-paste. Kaya pag yumaman ka, may nagtanong sa'yo, paano ka yumaman? Ang trabaho mo, copy-paste. Ibig sabihin, so ang trabaho mo lang, copy-paste. Pag nag-o-online marketing ka. Copy-paste and share. The more na mas masipag ka mag-share, kaibigan, kakilala mo yan, impact, nagagawa ho natin. Every time nanonood ka ng YouTube, sineshare mo yan pag nagustuhan mo. Every time na gusto mo yung picture, nila-like mo yan, sineshare mo. Yung nga lang, ang reality, wala kang pakinabang. Okay? Ang maganda ho dito, nagsishare ka ng opportunity, nakikinabang ka, nakakatulong ka. Ibig sabihin, the more na nag-share ka, the more na
nakikinabang at nakakatulong ka, especially din sa mga kababayan nating OFW na gusto talaga magbago ang buhay ng buong pamilya. So, trabaho mo, kung gawain mo na yan at ginagawa mo na to, mas magandang pakinabangan mo na. Share and like, yun ang trabaho mo. Share, like, copy-paste, share lang yan. So, yan ang operation. So, ganun lang ho siya kasimple. Okay? Yun nga lang, ang maganda pa dito, sa network marketing, bukod sa copy-paste lang, wala ka nang binabayarang kuryente. Wala ka nang babayarang tubig. Wala ka nang babayarang pwesto. Wala ka nang babayarang tao. And in fact, maraming yumaman po sa online marketing, walang binabayarang kuryente, tao, pwesto. Kung meron ka mang babayaran, siguro po yung load ng internet ninyo. O kung minsan naman, hindi ka na naglo-load, nakikiconnect ka na lang sa internet sa kapitbahay mo kasi nga naman po, malakas po yung signal nila. Okay? So, mas maganda po yan, libre po yan. O kung magbayad ka man, napaka-minimal lang po yan. So, yun lang po yung pinaka-initial na gastos mo na kung i-compare natin sa traditional business, sobrang laki, kuryente, tao, peso, marketing, accounting, taxes, yun po yung challenge po pag nagta-traditional business. Unlike sa network marketing, wala ka nang babayarang kuryente, tao, pesto. Okay, yun nga lang, kahit sabihin ko lang ka lang babayarang kuryente, tao, pesto, malamang nasa isip mo pa rin, teka lang, Anthony, ayaw ko nagbebenta, ayaw ko nakikipag-usap sa tao, ayaw kong nangungumbinsi. Well, naiintindihan kita. Siguro ituloy ho natin. Okay, sa traditional business, pansinin mo, pag uwi mo sa Pilipinas, malamang isa sa mga itatayo mong negosyo, pwedeng sari-sari store. Itong susulat ko. What if sa sari-sari store mo, walang bumili? Itong tanong ko sa iyo. The moment na tinayo mo traditional business, ito tanong ko sa iyo. What if sa sari-sari store mo, walang bumili? May kita ka, wala? Of course, walang bumili. Siyempre, wala kang kita. Pero ito sasabihin ko sa iyo, magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Sa network marketing, what if wala rin bumili? Kasi may mga product po kami dito. Paano na lang yung sineran mo? Inalokan mo ng opportunity. Hindi pumasok. Hindi bumili. Ang tanong, may kita ka, wala? Of course, wala rin. Pero okay lang yan. At least wala kang binabayarang kuryente, tao, pwesto. Kung sinare mo sinare mo tong pinapaliwanag ko to sa kaibigan mo, okay lang din kasi hindi ka naman napagod. Kasi sinare mo lang naman. Paano kung what if balik rin natin? Okay, sa traditional business, sa sari-sari store, what if may bumili? Siyempre, may kita ka, pero magbabayad ka pa rin ng kuryente, tao, pwesto. Okay, what if sa network marketing, yung sinare mo yung business mo sa online, nagustuhan yung opportunity, bumili, may kita ka, wala. Siyempre, may kita ka. Pero maganda niyan, wala kang binabayarang kuryente, tao, pwesto. Ngayon, kung tatanungin kita, anong gusto mo? May binabayarang kuryente, tao, pwesto o wala na? Siyempre, ang gusto mo, wala na. Yun nga lang, sabi mo, ayaw mo nagbebenta, ayaw mo nang nangungumbinsi, ayaw mo nakikipag-usap sa tao. Okay guys, pwede mong maisip na ayaw mo nagbebenta, ayaw mo nakikipag-usap sa tao, ayaw mo nangungumbinsi. Pero naiintindihan pa rin kita. Kung ikaw ngayon nakaupo ngayon, at yan ang perspective mo, nire-respeto ho namin yung mag-decision ninyo. Pero ito naman sasabihin ko, dito sa network marketing, lahat ng ayaw mo, pwede mo rin gawin dito sa traditional business. Gusto nyo patunayan ko? Lahat ng ayaw mo sa network marketing, gagawin mo rin sa traditional business. Alam nyo kung bakit? Simple. What if tinayo mo sari-sari store mo? Pag uwi mo sa Pilipinas, tinayo mo sari-sari store. Di ba sabi mo sa networking, ayaw mo nagbebenta? Paano na lang kung meron kang sari-sari store? May kumatok sa'yo sa tindahan mo. Pwede mo ba sabihin sa bumibili, ay pasensya na, hindi ako nagbebenta. Di ba? Ganun din. Hindi mo lang, pwede mo rin ba din sabihin sa akin na pag may kumatak sa sari-sari store mo, ay pasensya na, hindi ako nakikipag-usap sa tao, lalong-lalo na hindi ako nangungumbinsi. Ibig sabihin, lahat ng ayaw mo sa network marketing, gagawin mo rin sa sari-sari store mo. Pero masakit niyan, mag-isa mo siyang gagawin, mag-isa mong aaralin yan. Magbabayad ka ng kuryente, tao, pwesto. Walang mag-guide sa'yo. Magta-try and error ka. Unlike sa network marketing, may mag-guide sa'yo, may magtuturo sa'yo. Kasi merong ang maganda ho dito sa network marketing, mayroong magtuturo, may mag-guide sa'yo. So, ibig sabihin, maliles po yung trial and error pag ginawa mo yung business dahil merong taong magtuturo sa'yo. Ngayon, kung tatanungin kita, ano ngayon ang decision mo? Guys, na malinaw naman sa isip mo na maganda ang network marketing. So, kung nakapag-decide ka na gawin ang negosyong network marketing, ipapakita ko na ngayon kung paano gawin yung negosyong ito.